everyone, and welcome to Echoes of Mythology, a podcast where ancient stories come alive and speak to modern hearts. I am your host, I am Kaide Akira Kamat, and for this episode, makakasama natin ang tatlo sa ating mga kachis mythology. We have here Kimberly Buyokan, Nova Nepahoy, and Susan Donglon. So, our podcast for today is entitled When Love Turns into Scale, the story of Daphne. So, si Daphne ay isang nymph whose fate was shaped by the pursuit of a god. So, mga kachis mythology, this is not a typical love story, no? But one that reveals powerful lessons about freedom and consent. So, we have invited here our three kachis mythologists to share more about the story of Daphne. Actually, the story of Daphne, very short lang siya and it started with Apollo and Eros. So, etong si Apollo, very arrogant siya. At ito namang si Eros, the god of love, nainis siya kay Apollo, ayun, pinana niya. Kuha siya ng golden arrow, and then yung golden arrow actually, pag natamaan ka nun, mafe-feel mo yung love at first sight. So yun nga, pinana niya si Apollo. Okay, to be clear, Apollo is the god of the sun, poetry, and music. Okay. So marami nga talaga ipagmamayabang sa Apollo. Ang yabang-yabang niya. Parang sinasabi niya, ay, ang liit-liit mo naman, tapos may bow and arrow ka ba? Kaya ba ng ganito, ganyan? O ganon. Okay, for the information of our listeners and viewers, no, nabanggit natin from the previous episodes ng ating podcast that Eros is a god, the god of prophecy, pero yung figure niya kasi is child figure, so parang bata. So nung nakita ni Apollo si Eros, so parang nayabangan siya, nakahawa ka ng bata ka, parang gano'n. Okay. Continue natin. Yun nga. Pinana ni Eros si Apollo dun sa golden arrow, and then na-feel ni Apollo yung love at first sight. Parang pumipintig-pintig na yung puso niya. Ano itong nararamdaman ko? At hindi pa tapos si Eros. Kumuha siya ulit ng isang arrow, color black, and then pinana niya sa kabila, doon sa forest. Bahala na kung sino matamaan Kahit saan dyan. pumunta yung araw. Basta pumana siya. Paano ka rin natamaan nang wala kang kamalay-malay? At doon sa forest na doon, meron si Daphne, very innocent. Parang ligaw na Nagtataka bala, ka lang ano? tapos biglang Ng natamaan ka ng araw. And then yung araw na yun, dala-dala niyong disgust. Na pag natamaan ka ng, wala ka na mapipil na pag-ibig. Yun naman yung effect ng black Anti-romantic arrow. ang mapipil mo. So kabaligtaran. Yung golden, love at first sight, talagang pag tumibok ang puso, wala na gano'n. Pero yung black, ay yes! Gano'n. Yes. Tinamaan ng ligaw na bala si Daphne. Ayan nga. At ito namang si Apollo, parang na-feel niya, ay, parang dinadala ko ng aking puso sa kagubatan. Pumunta siya doon. Ano bang hinahanap ng puso ko dito? Nakita niya si Daphne. Oh my God, ang ganda niya. Diyosa. Ayun nga. Parang, pwede po ba akong pakasalan? Ganon siya. Bilis na Apollo. Love at first sight eh. Tapos ito naman si Daphne na dala-dala yung curse ni Eros. Sino ka ba? Ayaw niya yung parang pag-ibig na, pwede ba dayuan mo ako, baliw ka, hindi kita gusto, gano'n. Parang ayaw niya. Parang ito namang si Apollo, nagpupumilit ang uncle mo. Pwede ba, mahal talaga kita, pagbigyan mo na ako. Ayaw niya. And for sure, nagmayabang na naman sa Apollo. pero Pakasalan mo na ako ang God of Ako ang music. God of the music, God of the sun. Ayaw mo sa akin. Pumatay ako ng ayaw mo sa'yo. python. Ganon. And then, ito namang si Daphne, Daphne. habang nagmamayabang si Apollo, takbo na agad doon sa loob ng forest. Etong si Apollo, susundan kita ah. O, sino Okay, ka? Wala kang kawala. Susundan kita, saan ka pumunta? Ito, nagtatakbo-takbo si Daphne. Hinabulan Ang sila. bilis, nahabulan. Nagtago, hinahanap ulit ni Apollo. Ayun, nagtago ulit. Hanggang sa pumunta siya doon sa river. Sa river, pagod na siya doon. Sabi niya, Papa, ito si Papa niya, si Phineus, the god of the river. Sabi niya, tanggalin mo tong beauty ko. Ayoko na, pagod na ako. Itong beauty ko, hindi to blessing. It's a curse. Wow, Sabi sana niya, okay. it's a curse. Tanggalin mo na to. Mas gustuhin ko pang maging puno kaysa ibigay ang aking sarili kay Apollo.
Ayun, biglang sumibat si Apollo. Ay, nandito ka pala. Halika na, uwi na tayo. Pero ande, lumabas si Phineas. Apollo, ba't nandito ka? Parang ganon. Galit ang tatay. So, ayun nga. Para nga maprotektahan ni Phineas yung anak niya na si Daphne, sinunod niya yung hiling ni Daphne. Sige, gagawin kitang puno, untouchable. Kaya nga, ginawa niyang puno si Daphne, parang yung toes niya naging roots, yung katawan niya naging yung katawan ng kahoy, yung fingers niya naging branches, yung golden hair niya naging green leaves. Nakatingin na lang si Apollo dun yung first Wala na love niya. siyang Nagiging tree na yung first love niya. Wala siyang magawa. Anong klaseng puno? It's laurel tree. Yung nilalagay natin sa adobo. So parang medyo legend. Ang pinagmulan pala ng laurel ay kay Daphne. Oo. According to The Greek mythology. Mythology. Okay, tuloy So, yun natin. nga. Pero, kahit naging puno na si Daphne, parang nandun pa rin yung pag-ibig ni Apollo sa kanya. Kaya, kumuha siya ng mga leaves ng laurel, ginawa niyang corona. Pero sabi niya, Daphne, kahit wala ka na dito, daladalapan kita. Yun. So, lahat ng paglalakbay niya, daladala niya pa rin yung crown. Kaya yun yung nakikita natin dun sa mga picture ni Apollo na meron siyang leaf na crown. Yes, Yun, yes. galing yun sa olive tree ni Daphne. Oh, laurel. Very tragic siya, one-sided love kung sabihin natin. Mm. Unrequited love. Oh. kasi hindi naman gusto nung babae. Oo. So, yung laurel became a symbol of honor, victory, Yeah. and achievement. So, it will remind Apollo na mahal niya si Daphne kahit pa nag-transform na and in her final state. So, medyo tragic no yung kwento. So, the story of Daphne highlight an important theme, mga Kachis mythology, no? So, love without consent is not love at all. Totoo. So, Apollo's desire was intense, but it ignored Daphne's wishes and autonomy. Diba? So, tama, one-sided. Kayo, dear, kayo, ating mga Kachis mythology, may jowa na kayo, di ba? So, ano bang klase ng pag-ibig ang hinahanap ninyo? Pag-ibig na hindi pinipilit, di ka kinokontrol, di ba? Kasi paano mo mararamdaman yung totoong pagmamahal kung kinokontrol ka? Hindi na yung pagmamahal actually. Yes, and even obsession. Yes. Yes. So, this myth reflects ancient Greek cultural values, particularly the power imbalance between gods and mortals. No? It also shows how women in mythology often had limited choices, relying on divine intervention to escape unwanted situations. So sa tingin niyo, kung hindi kaya pinana ni Eros yung golden arrow at saka yung black arrow, tapos nagkakilala or nagkita si Daphne and Apollo, ano kaya magiging takbo ng istorya, no? Magiging natural kaya yung kanilang pag-iibigan? Mapafall kaya sila sa isa? What do you think? Actually, madami nang pwedeng maging ending eh. Depende lang sa author siguro. Gusto ng author. Yes. Pero based sa pag-ugali ni Apollo na babaero, sabihin natin na arrogant siya, siguro magkakakilala sila, pero alam naman natin sa nature ni Daphne na hindi pa siya yung nagko-commit into romance or love. Parang wala pa rin chances. Pero syempre may standards. Oo. Ikaw, Bes, ano bang standard mo pagdating sa lalaki? Standard? Actually, hindi naman siya like, oo, magkakaroon naman ng standard. Pero, pag na-fall in love ka, parang mawawala rin lang yun. I agree with her. Kasi ako, nung una, talagang ang gusto ko, tall, dark, and handsome. Ganon. Oh, baby age, ganon. Not until nakilala ko siya. Kabaliktaran naman. Although, may katangkaran, pero hindi ganon super tangkad. Tsaka maputi siya. So, sabi ko, for me lang ha, sa opinion ko, parang, pagdating sa pag-ibig, hindi importante yung nagseset ka ng standard. Kasi once nahulog ka, mahuhulog ka talaga. Pero yung iba naman, umi-effect yung talagang may sineset silang standard. Pero sa experience ko, hindi.
So, mga Kachis Mythology, thank you for listening to Echoes of Mythology. If you enjoyed this episode, feel free to share it, comment, or reflect on the lessons of Daphne's story. And please subscribe and wait for our next episodes.